SSS online account. Paano nga ba gumawa ng online account sa SSS? At kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Gamit lang ang cellphone mo, pwede kang mag-create ng online account sa SSS. Pero tandaan na may requirements muna ito. Unang-una, dapat meron ka ng SSS number. Meron dalawang paraan para makakuha ng SSS number. Pwede kang pumunta sa branch mismo or pwede mo muna siyang gawin online. At meron kaming ginawang hiwalay na tutorial videos tungkol dyan. Pwede nyo i-check yung description sa baba para sa mga link dun sa video. At kapag meron ka ng SSS number, this time, gamit lang yung phone mo, pwede ka nang mag-register sa SSS online or yung tinatawag na my.sss. Dito, pwede kang mag-process ng loan online, mag-apply ng benefits, at marami pang iba. Kung gamit mo yung phone mo, i-open mo lang yung browser at i-search mo lang ang SSS. Dapat ito yung makita mo, yung www.sss.gov.ph. Ito yung mismong website nila. I-tap natin yan at i-tap ko tong register. Meron magka-pop up dito. Bukod sa na-mention ko na SSS number na siyang i-register mo online, which is yun yung ginagawa natin ngayon, dapat meron ka rin ng alinman sa mga ito. Yung savings account number, Citibank cash card, Union Bank quick card, or yung UMID ATM savings number na nakaregister sa SSS. Kung wala nito, pwede yung alinman sa mga sumusunod, yung cellphone number, UMID card, at marami pang iba. Mamaya pag-uusapan pa natin to ng mas detalyado. Pipiliin nyo rito kung ano yung meron kayo para makapag-proceed sa pag-sign up sa SSS online. I-check ko lang tong I certify and tap proceed. Para maging mas malaki yung view, i-rotate ko lang tong phone ko. And from here, ilalagay ko lang dito yung CRN or SS number. Yun yung dahilan kung bakit kailangan muna natin ng SSS number. And also, kapag kasi may mga gagawin kayo sa SSS, katulad ng nasabi ko kanina, yung pag-apply ng mga benefits, papagawin talaga sa inyo yun online. Kaya kailangan meron kayong SSS online account. Ilagay dito ang SS number. Next is yung email address. 2 beses siyang itatype dito. Yung email address, ang halimbawa nito is yung gmail.com. At dapat tandaan na yung email nyo na yon is kayo lang yung nakaka-access, alam nyo yung password. Meron din kaming ginawang hiwalay na video kung paano mag-create ang Gmail account. Pwede nyo i-check yung link sa description sa baba din. Next is yung preferred user ID. Para saan to? After mag-sign up sa SSS online account, mag-login na kayo. And pang login ninyo is yung user ID. Next is yung password, which is gagawin natin mamaya. After makapili or makapag-type ng preferred user ID, ilagay naman dito yung complete name mo. Yung surname muna o yung apelido, given name, and also yung middle name. May suffix din dito na pwedeng hindi nalagyan ng information. Meron kasi ditong mga asterisk na red. Ibig sabihin, yun talaga yung mga required. Next is yung kung kailan ka pinanganak. Format niya is month muna, yung day, and then yung year. Para naman sa address na to, pwedeng sa Metro Manila or sa province. Pipiliin mo lang dito kung taga saan ka. Or kung taga Metro Manila naman, piliin lang dito kung saan ka nakatira. Halimbawa, ito. Sumunod is foreign mailing address. Ito ay kung sakaling OFW ka or nakatira ka sa ibang bansa at meron kang SSS number at gusto mong mag-apply sa SSS online account, ilalagay mo rin dito yung foreign mailing address mo. This time, yung registration preference. Ito na yung sinasabi natin mamimili ka sa alinman sa mga ito. Yung savings account number, Citibank cash card, Union Bank quick card, or yung UMID ATM savings account number. Para dito, ang pinakamadaling kunin is yung Union Bank quick card. Meron kaming ginawang hiwalay na tutorial videos kung paano makakuha nito. Same day lang, nakuha ko na yung ATM card ko. At ang maganda dyan is meron na akong Union Bank account number. Yung UMID ATM savings account number, currently kasi suspended siya. Pero by the time na pinapanood nyo to, possible magkaroon na or matuloy na yung pagproseso ng UMID ATM valid ID nila. At meron din kaming ginawang hiwalay na tutorial videos tungkol dyan. Pwede nyo malaman kung eligible ba kayo or pwede kayo makakuha ng UMID ATM savings number. Yung sinabi ko kanina na suspended ito is para lamang sa mga tao na hindi naka-receive na invite. Pero may mga piniling SSS accounts para magkaroon ng UMID ATM card. Kung sakaling wala kayo ng kahit na ano to, may iba pa namang pagpipilian. Halimbawa, yung cellphone number na nakaregister sa SSS. Tandaan, nung nag-register tayo or nag-create tayo ng SSS number, nag-provide tayo ng cellphone number sa kanila at nilagay natin yun sa mismong form. Kung natatandaan mo pa or active pa yung phone number, pwede mo itong piliin at ilagay lang dito yung cellphone number.
Next naman is yung sa UMID card. Pag UMID card, ilalagay mo lang dito yung UMID card PIN code at yung mother's maiden name. Ito yung nilagay natin sa E6 form. Pero kung sakaling wala kang UMID card, pwede mong piliin yung iba. Katulad ng employer ID number or household employer ID number. Pwede mong itanong sa pinagtatrabahuhan mo kung ano yung ID number nila sa SSS. Kung wala rin or hindi makakapagtanong, isa sa pinakamadaling pwedeng gawin is yung paid payment reference number. Ito yung pinili kong paraan kasi meron kaming ginawang hiwalay na video at share namin yung experience namin kung paano kami nakakuha ng PRN. Nagbayad lang kami ng 1-month contribution, binigay lang namin yung SSS number, at na-generate na agad yung PRN. Pwede nyo i-check yung tutorial na yan sa link sa description sa baba. And finally, kapag walang PRN, pwede rin naman yung date of loan kung sakaling meron kang existing loan or transaction number na nagpapakita doon sa E1 or E6 form mo. Also, para sa mga pensyonado, merong option na ito yung piliin natin. Ilalagay mo lang kung nakakailang monthly pension ka na na-receive mula sa SSS. Sa akin, ang pipiliin ko rito is yung sa PRN kasi nga ito yung pinakamadali para sa akin kung sakaling wala ako nung Union Bank Quick Card, UMID Card, o kahit ano pa like yung cellphone number na hindi na active. Ilagay dito yung PRN number. I-check tong I'm not a robot. At i-check din tong I accept the terms and conditions at i-click ang submit na button. I-double check lang natin lahat ng information, making sure na tama ito. So, na-double check ko na, click ko na tong confirm. And then, click ko tong OK. And you have successfully submitted your SSS account registration application. So, maghihintay ulit tayo ng email from SSS about sa ginawa nating pag-register online. So, stop ko muna itong recording na to and proceed kapag may update na about sa ginawa nating pag-register. So, nagbabalik tayo. Akala ko aabutin pa ng ilang oras or after a day pa yung pag-register or pag-confirm ng account ko sa SSS. Pero, nagulat ako kasi after 1 minute, nakakuha agad ako ng feedback or reply from SSS. Bale, ito yung email address ng SSS kung saan nakakuha nga ako ng confirmation na meron na akong user ID and pwede na akong mag-nominate or mag-provide ng password ko sa SSS. Kailangan i-activate ito within 5 working days or else mag-expire tong link na to na pinrovide ng SSS. And take note na ginawa ko yung registration gabi, 11 PM, Sabado. So, kahit hindi business hours, naka-receive tayo ng automated reply from SSS about sa confirmation nga ng account natin online. So, let's proceed and mag-nominate na tayo ng password para ma-create na talaga yung account. So, click ko tong clicking here. So, ito agad yung page na nakita natin. Hindi pa magbibigay ng password dito. Instead, ilalagay natin yung last 6 digit ng CRN or di naman kaya yung SSS number natin. So, i-enter ko lang siya dito. Again, yun yung last 6 digit. And click ko na tong submit. And this time, mag-nominate na tayo ng passwords. Sa password, 8 to 20 alphanumeric characters, ibig sabihin combination ng letters and numbers, walang special character for this password. And hindi rin siya dapat kapareho ng user ID natin. So, na-enter ko na yung password twice. Click ko yung submit. And ito na. Pwede na tayong mag-set up ng security question. Ang purpose nito is nakalagay dito. Just in case makalimutan yung password, pwede siyang ma-recover kapag nasagutan natin ng tama yung mga security question na meron dito sa account natin sa SSS. So, click ko lang tong set up security question and mamili lang tayo dito ng mga tanong. Then, pagtapos na, click na tong submit. This time, enter ko yung password para ma-verify na. So, click ko tong confirm. So, successful na lahat. Punta na tayo. Click ko tong go to home. And then, click ko lang tong maybe next time. So, ito na yung account sa SSS. Bagong-bago, kakagawa lang. And then, pwede na tayong mag-generate din ng PRN from here online. And also, pwede na rin i-take advantage yung mga benefits na pwedeng i-file or i-process online. So, sa mga succeeding videos, pag-usapan na natin yung iba't ibang mga benefits or ano pa yung dapat yung malaman pagdating sa SSS. Sana nakatulong tong video na to kung pakiclick ang like button. And para sa iba't ibang mga tutorial, andito na yan sa playlist sa baba. Gumagawa pa kami ng mga iba't ibang tutorial or videos tungkol sa how to or paano to.